trahedya ang tumama sa bansang Indonesia. Maliban kasi sa tsunami, sumabog din ang isang bulkan sa isla ng Java. Aabot sa 30 ang patay. Libo-libo naman ang inilikas dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng bulkang Merapi. Maliban sa pagtutok sa bulkan, sinisikap din ng mga otoridad na marating ang mga liblib na lugar na napuruhan ng tsunami sa West Sumatra. Mahigit 150 tao na ang patay, habang mahigit 400 ang nawawala dahil sa tsunami. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na hindi aabot dito sa Pilipinas ang tsunami na tumama sa Indonesia. Paalala na lang mga kapuso, patuloy na mag-ingat at makibalita. At meron po tayong balita na baka po ikatuwa ng ilan sa inyo dyan, hindi muna matutuloy sa ngayon ang 250% dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway. At sinabi pa nga ng Department of Transportation and Communication o DOTC na posibleng mas maliit ang magiging dagdag singil. Nakatutok si Sherian Torres. Habang nasa kainitan ng pulong ang mga miyembro ng Toll Regulatory Board sa tanggapan ng DOTC, ang grupong Piston sumugod sa pinagpupulungan nila. Ang masakit nito, tumataas ang gastos. Giit pa rin nila hindi makatarungan ang 250% na dagdag sa toll na gustong ipatupad sa South Luzon Expressway. Wala raw itong konsultasyon. Kaya hiling ng Piston, ibalik na lang sa gobyerno ang kontrol sa SLEX. Madadagdagan kami ng between 300 to 500 pesos na dagdag na bayarin sa toll fees. Ngayon, ang karaniwang jeepney driver ay kumikita na ng 300 isang araw. Magiging deficit pa kami. So paano naman namin bubuhayin yung pamilya namin? Pero matapos ang pagpupulong, bigo ang TRB at DOTC na aksyonan ang toll hike petition. Hindi raw kasi malinaw kung sakop ng TRO lifting na inilabas ng Korte Suprema ang lahat ng petisyon sa toll hike, gaya na isinampa ni Albay Governor Joey Salceda. In the meantime, status quo. We still have to seek some clarification from the Supreme Court. On the basis of the Supreme Court decision, we are again reviewing the toll fee. Aantayin daw muna ng DOTC ang sagot ng Korte Suprema at itutuloy ang public hearing. Pakonsuelo ng DOTC, pwede raw bumaba ang 268 pesos na toll na unang inaprobahan nila. Magpakita lang daw ng malinaw na ebidensya laban dito ang mga petitioner. We would appreciate, that any petitioner, any oppositor to the petition for toll fee increase can come up with some documented information. Si Attorney Ernesto Francisco na kontra sa toll hike, maghahain daw ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa susunod na linggo. Kaya mensahe niya sa TRB, huwag magmadali. Antayin muna na maging pinal yung desisyon bago aksyonan ng TRB. Dapat pabayaan muna na gumulong yung proseso. Hindi yung ito pa yung nangunguna na sa pag-i-implement nitong napakataas na toll fee. Ang South Luzon Tollway Corporation o SLTC di maiwasang mapakamot ng ulo sa kinahantungan ng TRB hearing. Abonado na raw kasi ang kanilang investor. Simula raw nang gumana ang bagong SLEX nitong Mayo, 3.1 billion pesos na raw ang lugi nila kada araw. Kaya ang investor daw nila nagrereklamo na. Since they're operating in 14 countries and they have other projects in other countries, what they've been doing is kumukuha sila ng pondo from the other projects na pwede pang siguro i-realign. Dahil sa naunsyamina naman na toll increase sa South Luzon Expressway, balak ng SLTC na bawasan yung mga nakailaw na poste sa kahapaan ng Alabang hanggang Calamba Interchange. Maliban doon, yung mga toll booth na nakapwesto doon sa mga lugar na hindi ganong pinapasok o nilalabasan ng mga motorista, babawasan na rin daw. Magsisimula ang lahat ng yan pagkatapos ng undas. Sherian Torres, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Mas malalim na raw ngayon ang relasyon ni Hayden Co. Jr. at Dr. Vicky Bello. Nagbabalak na nga bang magpakasalang dalawa? Makichika tayo kay Lars Santiago. Hindi na inililihim na Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Jr. ang kanilang pagbabalikan. Malaki na raw ang pagkakaiba ng kanilang relasyon kumpara sa mga nagdaang taon. Kasi dati napaka-romantic lang. Ngayon, because nag-separate kami, so when we got back together, nag-start muna kami ng friends. So medyo it's not as romantic as before, but it's more, I think it's a deeper base than it used to be. Puring-puring ni Vicky ang pagiging maseryoso ni Hayden sa buhay ngayon. Kaya naman todo suporta siya sa kasintahan.
Aminado si Vicky na kasosyo siya sa perfume business ni Hayden. 30% daw ang share niya sa negosyo, 50% kay Hayden at 20% sa isa pang business partner. I think my participation more than investing is really parang cheering him on. Kasi bagong-bago tong ano. Ang gusto ko, at least hindi siya nagmukmok na napakatagal. Nag-isip siya ng kung anong gusto niya gawin. And then his other passion, one of his passions talaga is scent. Sa pagkakaroon ng seryosong relasyon, hindi siyempre mawawala ang pagkabanggit sa pagpapakasal. Wala naman daw konkretong plano sina Vicky at Hayden. Naniniwala silang mangyayari ito kung talagang itinakda na ng tadhana. Natuto na ako wag magplano. Of course, when I got married, kala ko forever. Nabigo ako doon. Tapos nabigo ako sa second relationships ko. So ngayon, nagpe-pray lang ako God kung anong bagay sa aming dalawa. War Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Marami pa akong chika mamaya, kaya tutok lang. Abangan! Mga robot sa Amerika nagbakbakan. Eksklusibo, binatilyo natagpo ang patay at nakasilid sa drum sa Ilog Pasig. At Derek Ramsey, ano kaya ang masasabi sa pagsabak sa showbiz ng dati niyang nobyang si Solen Yusuf? Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.